Wala nang naniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang suporta ang ipakita niya kay VP Sara Duterte. Ayon yan kay Atty. Panelo, ang detalye mula kay Berhil Parva. Nagbabalat kayo, ganito inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si re-electionist Senadora Amy Marcos. Anya, ilang ulit na nitong ipinakita ang pagiging taksil sa prinsipyo at pagsakay sa kung kanino mang administrasyon na kanyang mapakikinabangan. Bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Bandali sabi, namangka ka sa dalawang ilog. Hinimay pa ni Panelo ang tila katahimikan ng senadora sa mga panahong mas kinakailangan ang kanyang tinig, lalo na nang hindi makapasok si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak ito, anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang imik? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat. Hindi rin pinalampas ni Panelo ang tanong na matagal nang lumulutang. May katotohanan nga ba ang isyong kinakaharap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa umano'y paggamit ng iligal na droga? Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig, totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka rin, hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Hindi lang kay Senadora Amy Marcos umalma si Attorney Panelo, maging ang dalawang batang kongresista, sina Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at Representative Francisco Paulo Ortega ng 1st District sa La Union, ay tinawag niyang mga politikong isinuko ang dangal kapalit ng kapangyarihan. Mahusay magpahayag sana. Pero mali. Mga dispalinghado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aaleluya kay Presidente Duterte nung panahon ng administrasyong Duterte. Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Matatanda ang sinabi ni Adyong na itigil na raw ni VP Sara ang ginagawa umanong shaming campaign habang si Ortega naman ay binatikos ang pangalawang pangulo dahil umano sa pananahimik nito sa kabila ng pang-aangkin ng teritoryo ng bansa. Sa dulo, iginiit ni Panelo na ang ganitong mga uri ng politiko na tila mabilis makalimot, mabilis magpalit ng kulay ay hindi raw dapat pagkatiwalaan ng bayan. At para sa kanya, ang pananahimik sa oras ng krisis ay hindi tanda ng respeto, kundi pagtataksil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Berhil Parva, SMNI News.